anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglililalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Nang kami maninda at makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pagundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kalungkian sa langit. Alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Felicidad, Ipanalangin niyo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin niyo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo sa sandali. Mga kapatid, ang mga sponsors ngayong misa ay sina John and Lynn Cano, Thanksgiving, Garcia family, Rosie Blasa and family, Leonida Arellano, for speedy recovery of Emmanuel Navarro Jr., Irene Martinez, Irene Garcia, Pontificacion Bautista, Teresita Ruiz, Dominidor Beñas Jr., Gina de Guzman, for the souls of Emmanuel Leticia Benedicto and CJ Navarro, Cap Abelardo and Doctora Ofelia Garcia, Nora del Rosario, Manuel Arellano, Wally Plaza, Angela Barreiro, Roberto Sison, Cesar de Bueno Jr., and also in Purgatorio. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon ang ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating tagapagmisa ay si Reverendo Padre Jose Eduardo Mayo, OFM Capuchin. Magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang sa pagsambang ito tayo maging marapat makinabang sa biyaya ng Panginoong humahamon sa atin na sumaksi sa kanyang mabuting balita. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
upang sa salita at sa gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalugdan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumakad si Saul kasama ang 3,000 pilingkawal na Israelita upang pulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok nina David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napaliligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatarak sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ang ibig mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Kapag nasaksak kong minsan iyan, hindi na kakailanganing ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin iyan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinirang ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan ng inumin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising, pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulo, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinirang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo. Kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin, yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawa, at anumang aking sakit, ginagamot niya ang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayan, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto.
Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna, bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin yung kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatanungin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taas. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa
at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong taka, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit ninyo sa iba, ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kapayapaan, kabutihan ay sumayin niyo, mga kapatid, Pax et Bon. Mga kapatid, pag tinanong natin kung anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, pag tinanong natin kung paano maging Kristiyano, pag tinanong natin kung paano maging Katoliko, ang ating pagbasa na ang sumunod. Malinaw naman si Lord. Kaya wala nang paliwanag. Tapos ang homily, magsisunod tayo sa pagbasa. Pero may kaunti pa rin akong daldal. Kasi madaldal ako. Una, pansinin natin, ang mga sinabing ito ng Diyos, hindi para sa lahat. Hindi niya ito sinabi sa lahat ng tao. Hindi ito universal rule. Ito ay sinabi niya sa kanyang mga alagad. Sa Griego, sa kanyang mga disipulo. In short, yung ating narinig na pagbasa, para lamang yan sa mga gustong sumunod kay Lord. Kung ayaw mo, nang narinig mo, huwag kang sumunod. Simple lang. Kung ayaw mo lang narinig mo, huwag mo ipagsiksikan ang sarili mo sa Panginoon. Huwag mo lang ipagsiksikan ang sarili mo sa simbahan. Ngayon, hindi ko sinasabing gusto ko kayong palayasin. Pero ang sinasabi ko lang, yun yung hamon. Kasi minsan, Lord, kahirap naman. Baguhin mo naman yung turo. Kasi kahirap, parang hindi ko maisabuhay. Ay, malas ko. Ika nga. Susunod-sunod ka dito, pabibinyag-binyag ka. Sino ba sinasamba ninyo? Ay, Kristong nakabayubay sa krus. Tapos gusto nyo, hayahay lang ang buhay. Susunod natin sasamba tayo kay Kristong nakabayubay sa krus. Tapos gusto nyo, maaluan. Ay, hindi kayong ginawa ng ating Panginoon, susunod natin magpapako sa krus. Tapos natapilok lang tayo o napako lang tayo, nasa lugsog lang. Alam niyo ba yung sa lugsog? Mga kasipatanggan nyo, baka wika, baka Tagalog lamang eh. Ibig sabihin yung nalagyan lang ng malinggit na kahoy, ang palat ay aray ng luha ng isinusumpa ng Panginoon. Ay, paano ba kung ibinigyan ng krus sa malaki? Right? So yun yung una nating pagnilayan. Ngayon, pangalawa, pag sinabing disipulo, hindi siya estudyante sa classroom. Pag sinabing alagad, hindi siya utusan. Kasi parang, ito ang aking mga alagad. Ibig sabihin, ito ang aking utusan. Ikaw ang ako ng two. Ikaw ay, handa ang aking dalaan. Kasi ikaw ay aking alagad. Parang galamay. Ang disipulo ay tagasunod. Ngayon, bakit siya tagasunod? Hindi lamang kasi bumubuntot. Siya'y OJT. Yun ang ibig sabihin ng disipulo. OJT. Nag-aaral ng skills sa isang master. Ibig sabihin nun, pilit niyang inaaral yung mayroon, yung teacher niya. For example, ano ba yung mga skills training? Ito yung skills training para, for example, may manlililo, expert sculptor. Yung mga alagad, yung mga estudyante niya, pag-aaralan yung ginagawa ng master. Ganun naman talaga yung training. Kung anong ginagawa ng pintor, yung, for example, si Leonardo da Vinci, meron mga nagagayahin lang yung pagpipinta ni Leonardo da Vinci. That is skills training. That is discipleship. Hanggang ngayon, nagulat ako, kasi for the past 2 years, malibit ako sa ospital, ganun pala yung premise ng medicine hanggang ngayon. Napaka-medieval. May doktor ba dito? Di ba? Nagulat ako kasi akala ko, ang pagdodoktor, lahat nasa paaralan. Pre-med lang pala yun at saka yung hanggang ilang taon. Pero pag nag-specialize ka na, pag magre-residente,
Bumubuntot lang pala yun doon sa specialist ang doktor. Tapos parang nag-aaral sila doon sa mga teaching hospitals. So in short, babantayan mo lagi yung ginagawa ng isang specialist ang doktor. You don't really sit down and do oncology. Pag-aaralan mo yung lahat. So may readings din, pero you need a specialist na mag-aaral ka sa kanya. Kaya lagi may mga residents, yung mga doktor. So parang master, teacher, at saka isang disciple at student. Hanggang ngayon, ganito yung training sa medicine. Now, why am I saying that? Because the teacher is teaching the students. Sa narinig natin Ebanghelyo, sinasabi ni Kristo, gusto mo matuto sa akin? Gusto mong sumunod? Gusto mong gayahin ako? Gusto mong makuha at maging kawangis ako? Pwes, ito ang gawin. Kaya malinaw yung sinabi ni Lord. Wala siyang exaggeration doon. Sa mga ibigin ninyo ang inyong kaaway. Doon pala, ekis na tayong lahat, di ba? O, Lord, ay tuwing nakikita ko yung tao niya na nasa malaki ng aking loob. Ay tuwing nakikita ko talaga namang nababalik sa aking alaala ang kanyang ginawa sa akin. Ay talagang gusto kong ingud-gud sa sahig ang kanyang pisngi. Di ba? Ilang beses kong narinig sa konfisalan yan sa Lourdes, laging yun na lang ang ikinukumpisa sa akin. Ako'y hirap magpapawag. Ako'y hindi makalimot. Ako'y nagtatampo. At lagi sasabihin hindi ka naman kailangan makalimot Sino nagsabi sa to forgive is to forget? Hindi! Alam mo yan, tanang buhay mo, maliban na kayo yung ulyanin. Sabi nung gano'n. Ay, anong gagawin ko? Ay, dito yung maaalala mo, sasama yung loob. Magbubuntong hininga ka. Ay, siyayain na. Tapos na. Right? Hayaan na. Nangyari na Ay, ganun daw, papalampasin ko na lang. Ay, ano ba? Ibig sabihin ng pagpapatawad kung hindi papalampasin mo. Di ba? Ibig sabihin ba lang, okay lang ginawa siya? Hindi. Okay lang ibig sabihin ba lang, tama yung ginawa niya? Hindi. Pero ikaw, tapos na nakapanakit na Kaya pag ako'y nagmukmuk, hindi ka ako lang nabulok ang lupo. Right? So, forgiveness is ultimately letting go. And letting pass. Sasabihin, kahit ako'y nasugatan, ay, ako'y mag-ihinom niya. Ako'y napagnakawan niya, ay, mababawi din naman niya ka. Yun yung isang natutunan sa tatay at nanay ko Ako yun yung 13 anyos, sinugo dito sa Maynila para mag-aral mag-isa. Gen X lang yun May mga magulang, hindi nagagawin yun. I was a 13-year-old from Batangas, sent to Quezon City, mag-dorm, mag-isa, in campus. Akin 13 anyos, wala ang uso sa mga mental health. But when I was there, di lumabas ako SM North, na-hold up ako. O di ako sumalang loob ko. Ito kay tromang-troma lang, sabi na sana natin, uyain na. Buti kay buhay. Yung nawalang pera sa'yo, kinikita din naman yan uli. Ang mahalaga ito hindi nasaktan. You know what that taught me? Focus on priorities. Yung mga nawalang pera, hindi kami mayaman pero tama yung tatay ko, kinikita ulit yan, ang mahalaga hindi nasaktan. Kasi nga, yung buhay ko, yung kalusugan ko, yung kapakanan ko, mas mahalaga sa pera. Sa tao, sa pamilya hindi mo mayaman, ang laking aral sa akin nun. Puto'y hain na. Ang pera'y nakikita ulit. Pero kung ikaw'y nasaksak, mahirap magpagawa. Right? So, ganun yung pagsasabi niya. Unang linya pa lang yan, ibigin ang kaaway. So, baka paano tayo iibig? Ibig sabihin nun, paghahangaran natin ng mabuti, yun lang ibig sabihin. The word na pag-ibig dito, sa Griego, doon sa original, is agape. At ang ibig sabihin ng agape, hangarin mo yung kabutihan ng iyong kapwa. Yung hangarin mo, mapapabuti siya higit sa'yo. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin ibigin na kayo magkatropa. Hindi. Ang pag-ibig sa kaaway, hindi ibig sabihin nun, kakaibiganin mo. Hindi ibig sabihin yung iimbitahin mo sa handaan sa inyong bahay. Hindi. Ang ibig sabihin ng pag-ahawag ng pag-ibig sa kapwa, kahit may chismis ka, kahit hindi kayo magkaaway, pero pag nakita mo yun isinugod sa ospital,
bibisitahin mo. O kaya ipagdadasal mo man lang, sana ay gumaling na yung aking chismosang kapitbahay. Kahit ayun, pag may nakita ka dyan, walang ginawa kundi magtatalak, wala na mabuti nakita. Tapos nakita mo nahihirap, wala nang trabaho yung mister niya at nahihirapan sila. Ikaw ang magdadasal, sana kayo makarapos sila kahit kung paano. Yun ang pag-ibig sa kaarawan. Hindi ibig sabihin kayo'y friends. Ibig sabihin na, kita mo pag nangailangan siya at handa kang paghangaran siya ng kabutihan. At yun na. O, dito ko na, check, number 1. Number 1 pala, pagkahaba ng Ebanghelyo, wala pa tayo sa 10%. Pero, tuloy-tuloy na yun. Iba't ibang mukha na yun. Pag sinampal ka, ibabaling mo daw yung kabila. Bakit ganun ang tinuro ng Panginoon? Kasi sila, ang ginagamit na panampal, yung likod ng kamay. Hindi ginagamit yung palad kasi magiging ritually na madumi. So pag sinampal ka, pak! Usually kaliwa lang yan. Pak! So pag ibinaling mo yung kabilang pisngi, para sampalin mo ulit ako, anong gagawin mo na nampal sa'yo? Mapipilitan siyang ibalik. Pero oras na ibalik niya yung pagsampal, ito na yung gagamitin niya. So siya mismo, parang hindi siya makakasampal actually. Ang sinasabi ni Kristo, pag ibinalik mo pa kabila yung APC, sige, sampalin mo ulit ako. Pero marirealize yung tao, hindi ko na kaya sampalin. It's called in modern parlance, passive resistance. Tututol ako sa'yo, pero hindi kita aawayin. Kaya ganun yung sumunod ng mga sinabi niya. Parang meron kang mister, anong ginawang tama, lagi kang binuligawan. Wala nang nagawang makita mabuti sa'yo, nawala na ang lambing sa inyong pag-asawa. Pero kahit gano'n, pagbalik niya, kumusta araw? Ano ba kailan mo? May pagtimpla na kita ng kape. Ay, masarap ba yan? Walang lamig. Ay siya, papainitin ko. Right? Yun yung mga ibabaling mo yung kabilang pisngi mo. Kasi sabi ng isang, ay hindi masabay yung galit sa akin. Ako lang yung taang nagagalit. Anong nakain ng aking message? Ay di, napipilitan. Hoy, ako'y may naalala dati. Tanda mo na tayo nagliligawan pa. Hindi na mo dyan. Ay, napanood ko kanina sa rin. Ang ganda na pala ngayon sa Tagaytay. Takot-takot naman eh. Ngayon kayo naglalandi pa sa mga alala. Pero at the end of the day, sasabihin niya, naalala ko eh. Right? So it means you're returning good sa mga masamang ibinabalik sa'yo. You're challenging that person. Sige nga, ulitin yung saktan ulit ako kasi kahit ang una mong sinaktan, parang walang epekto sa akin. Tinapatan mo lang yun. And this is difficult. Kasi tayo, pag nasaktan, nagkikingking, nagmumukmuk. Bakit ako sinaktan? Ayoko may nagpapakabuti. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Ba't ba hindi sinusukli ang aking kabutihan? And if you think about it, at ibig kaya tayo nasasaktan kasi bakit hindi sinusuklian yung ginawa kong kabutihan? So parang may vested interest ka. Gumagawa lang ako ng mabuti kasi gusto ko gawan mo rin naman ng mabuti. Naandun niyo sa Ebanghelyo, di ba? Gawan niyo ng mabuti yung gustong gawin sa inyo. Pero it teaches you what to do, not what to expect. Hindi niya sinabi, gawan niyo ng mabuti, gawin niyo sa iba, ang gusto nilang gawin mo sa iyo, upang gawin nila sa iyo yun. Hindi. Sabi lang niya, what do you need to do? Kung anong gusto mong gawin sa iyo, gawin mo sa iyo. That's agape. Ano yung mabuting ibibigay mo nang walang ini-expect mo? It teaches you what to do, not what to expect. When we start expecting, we start living. When we start expecting, nagkikimkim tayo sa mga. Pero pag nag-isip lang tayo, ano bang pwede kong gawin? Bahala siya sa buhay niya kung ano gusto niyang gawin. Basta ako, magpapakabay. Basta ako maglalap. Basta ako, kahit siya abulido, piniliti. Right? Without expecting anything in return, sa'yo lang buhay. Basta ba yung loob niya? Okay na. Zaya ka na. Di ba? O, nagtatry ka kanina. Hindi mo pupapasok mo.
Ayan, cool ka na. Okay? Right? It becomes a life of freedom. It's about what I do, not what I expect. Kaya ito yung sinasabi ng Ebanghelyo. I can go on and on. This is usually a 1.5 hour recollection module for me kapag meron kami renewal experiences sa mga lay. Pero kasama dun yung very practical. Magpapahiram ka. Hindi naman niya sinabing dapat kang nagpapahiram lagi. Kaya sabi niya kung magpahiram ka ng amount that you can afford to lose. Right? Di parang hindi ka maghahanap. Kung wala kang may papahiram, kasi kung wala, sabi mo, naku, talagang wala akong maiaabot sa iyo ngayon. Okay. Hindi ibig sabihin wala kang ibibigay. Hindi, there's nothing I can spare. Pero if I can only spare you 500 pesos, humingi sa akin 5,000, ay siya, yana, pagdamutan mo na ane. Kasi kung ibigay mo yung 500, kahit hindi mo na ibalik sa akin yan. Hindi mo manap ka ng 4-5 sa ito. Di ba? Pero at least, wala kang problema sa akin. I can give you something and I will forget about it. Pag binalik mo, yay! Pag di mo binalik, yay! Right? So it's a life of freedom. Tinuturuan tayo ng Panginoon sa Ebanghelyo. Kung gusto nating sumunod sa Kanya, sumugal sa paggawa ng mabuti. But freedom to love, the freedom to do. And it's not about what others do. It's about who we are. And so mga kapatid, siguro magandang balik-balikan yung section na yun ng Ebanghelyo for your personal reflection. Pero in order to understand it correctly, tandaan niyo, ito'y itinuro parang training manual sa isang gustong sumunod ni Lord. Basically, yan yung curriculum ni Lord. At ito yung paraan kung paano natin magiging kawagis sa Lord. Sana, sa gabing ito, hingin natin sa Kanya ang grasya na huwag tayong patalo sa tao lang ako, kundi hindi ako tao. Lord, binyagan ako. Biniyayaan mo ako ng iyong Espiritu. Hindi ako tao lamang. Kristiyano ako. At kung sinabi mo na ito ang hamon mo sa mga Kristiyano, then, bibigyan mo ka ng grasya para kayanin mo ito. Yun ang huling aral sa gabing ito. Tayo, bunga ng ating binyag, ay may kakayahan ng Espiritu. Isabuhay ang turo ng Kristo dahil tayo ay binyagan. Magsitayo ang lahat at ating sariwain ang ating pananampalatayang minana natin sa mga apostol. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Jesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Nagkatawag siya dala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matayang ibilibing, nalaog sa kinaroroonan ng pakayumaman, nang may katlong araw ay nabuhay na magpuli, umakyat sa langit, nalukdok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin nito at uhukom sa namabubuhay at namakayay na tao. Sumasampalataya naman ako, Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa kasamaan ng mga banal, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halinang dumulog tayo sa Ama upang ating salaminin sa ating buhay ang Kanyang habag. Upang hingin sa Kanya ang tulong sumaksi sa mga aral ng Kanyang anak. Kaya, kung kapakumbabaan tayong manalangin, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami.
Masalaming nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari, at lahat ng namumuno sa simbahan, ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus, na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mahihirap. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tingin po kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming lipunan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila ng paghilom ng mga inaapi, mahihirap at yaong mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tingin po kami. Matuto nawa ang bawat isa na manginig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tingin po kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng kumbisal, matuto nawa ang bawat binyaga na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tingin po kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, tingin po kami. Ama, pagkalooban niyo po kami ng biyaya, ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa amin o sa mga taong aming nasaktan. Sapagkat sa pamamagitan mo, tunay ka namin kaisa sa pusong puno ng pag-ibig, ng awa at ng pagtapa. Ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu upang maliwanagan ang aming puso at matutong sumugal sa grasya na bahagyan niyo sa pamamagitan ng aming binyag. Ang mga ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pag-aayon ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
sa pagdalap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon aming paglingkuran. Hiniling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin, sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubo sa tanan. Ang sugo mo anak ay di na naging iba sa amin. Bagaman di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami itong hayan mong may pag-ibig na katulad ng pagkatagi mo sa Kanya na higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang mali ay siyang nagpanumbalik kami sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming ibinaksin noong ikaw ay aming suwayin. Kaya isa namang anghel nagsisiyawat ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming maawain, aming ipinaabot sa iyo ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinapakiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan sa pagdiriwang namin ng paghahati niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katoliko. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagpupok, pagkakais at pagtataguyod ang mga kaanin dito sa San Sinuto, kaysa ng aming Papa Francisco na Domingo, kasama ng aming Obispong si Elias, at ng lahat ng mga nananalig at nagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayong aming itinadala. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsumikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa aming kapakanan at para sa kapakanan ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kaligtasan at walang hanggang kalusugan, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, O Diyos na totoong nabubuhay at pinagay. Kaysa ng buong simbahan, aming pinararangalan ngayon, unang-una ang ina ng Diyos at ng aming Panginoong Jesucristo, si Mariang paluwalhating laging Birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose,
ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres at lahat ng iyong kabalat. Kakundahan sa kanilang diwang kabutihan at walang usawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kanina na ipagsasabi. Ama namin, iyong tanggapin ang mga handog nito ng iyong buong angka. Loobin mo kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawali sa iyong pinagpawan. Ibilang mo kami sa iyong mga hilingan. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak at aming Panginoon, Jesus. Noong mistiras sa kanyang pagkakasakit, ginawa kanya ang tinapay sa kanyang banal na galang-galang ng mga kamay. Tumingala siya sa iyo sa langit, o Ama niya mga pangyarihan, at siya'y nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Kaya hindi naman ang matapos sa hapunan, tinawagan niya ang kalis nito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago palang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat sa inyong magpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Misteryong Fidei. Kaming mga lingkod mo at buo-buo ng iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang kanyang pagbangon mula sa kamatayan, at ang kanyang matagumpay na pag-akyat sa kalangitan. Kaya, mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahatid namin sa iyong kataas-taas at tamahanan ang paghahain ito ng katanging-tangi at denis. Ang pagkain nagbibigay buhay kailanman at inumin, nagbibigay kagali ng walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog na ni Abel na lingkod na matapat sa iyo. Sa mga paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang ito at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakin mo ngayon at tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling namin ipaakit mo sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanan na sa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak at sa pakikinabang namin dito sa banal mong kapal, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at kanyang pagbabasbas. Ama namin, iyo rin alalahanin ng mga anak mong naunang imaos sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan
lamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon ay aming pinagdarasal. Sila at ang tanang mga nahihimlay sa kanluran ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbiglang makarating sa pagsasalo, sa pagiliwanag at sa pamamahina sa iyong Pino. Kahit na kami ay makasalanan ng ganito, kami rin po ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw ng pagpapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pakindapatin mo rin kami makaugnay at kapili ng iyong banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Berno, at lahat ng iyong mga banal. Kami naway makakisa nila, hindi dahil sa ginagawa namin kapatingang unang nakulang, kundi pakundahan sa iyong pagpupuno sa aming kapulakan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kalooban nito ay lagi mong pinaitira, pinababanal, pinubuhay, pinapaspasan, at sa amin ay ibinibigay. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri mittenti in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti sanctaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Expectantes viatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkain sa amin sa iyong kalooban, ay kasama ng Espiritu Santo, magpasawala. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin
at sumayo rin. Gayong kayo ng kapayapaan sa lawas. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan, ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan, bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa kanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, minsan ang dating ng Ebanghelyo parang sasabihin natin, para namang ang tayo ng expectation ng Lord, para namang napaka-iwan. Gusto ko naman maging sensitive siya sa pinagdaraanan. Nagkatawang tao siya, parang sabihin niya sa atin na pinagdaanan niya at dinaman niya lahat ng pinagdaraanan. Pero hinahamon niya tayo magpapabanal kasi sinasabi din niya na hindi tayo tama. May kakayahan tayo ng ibabaw sa kalupukan na ating pinagdaraanan. So, our potential is unlimited. So, even if we are weak and frail, we can aspire and achieve holiness. So, hindi insensitivity kay Lord ang hamon niya, kundi isang vision of our potential. So, sana, mabuti natin ang likas na potentials natin bilang anak ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Hindi po kayo para sa pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungan nagdudulot ng kaligtasan walang hanggan. Amen. Gawaran nawa kayo ng katatagan ng Diyos upang sa inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal ay mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at maipasawalang hanggan. Amen. At pakbayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daan hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ito ng may pag-ibig at kapayapaan hanggang sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Mga kapatid, o sa ating banal na pagdiriwang, may kayo mapayapa at laging umibig katulad ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.